Ang kasaysayan ng Philippine Airlines ay kwento ng pagpupunyagi, pagbagsak, at muling pag-angat. Ito ang kauna-unahang airline sa Asia na aktibo pa rin hanggang ngayon, isang simbolo ng paglalakbay ng bansa tungo sa modernong panahon ng transportasyon. Sino nga ba ang nagtatag ng Philippine Airlines? Tara guys, pag-usapan natin. Hi guys, ako nga pala si Danny. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kakalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga upcoming videos ko. Noong February 26, 1941, itinatag ang Philippine Airlines sa pamumuno ng negosyanteng si Andres Soriano Sr., isa ring tagapagtatag ng San Miguel Corporation. Sa layuning magkaroon ng Pilipinas ng sariling pambansang airline, isinagawa ang kauna-unahang komersyal na flight ng Philippine Airlines noong March 15, 1941. Ginamit nito ang isang Beechcraft Model 80 na may lamang 5 pasahero mula Nielsen Field sa Makati patungong Baguio City. Ngunit di nagtagal, dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig at pansamantalang natigil ang operasyon ng Philippine Airlines. Matapos ang digmaan, muling ipinagpatuloy ng Philippine Airlines ang operasyon. Noong July 31, 1946, gumawa ito ng kasaysayan bilang kauna-unahang airline sa Asia na tumawid sa Pacific Ocean, sakay ng Douglas DC-4, mula Maynila patungong Oakland, California, via Guam, Bake Island, at Honolulu. Ito ay isang makasaysayang hakbang na nagbigay daan para sa Pilipinas na mailagay sa pandaigdigang mapa ng aviation. Pagsapit ng dekada 60, pumasok ang Philippine Airlines sa jet age gamit ang Boeing 707 at Douglas DC-8 na ginamit para sa long-haul international flights. Noong 1966, binili ni Benigno Toda Jr. ang shares ng airline mula sa gobyerno at naging isang pribadong korporasyon. Ngunit noong 1972, sa ilalim ng martial law, inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang tinatawag na One Airline Policy sa pamamagitan ng Letters of Instruction NAS 151 at 151A. Sa utos na ito, ginawa siyang monopolyong airline ng bansa, tanging PAL lamang ang pinayagang mag-operate ng mga scheduled domestic at international flights. Sa mga sumunod na taon, lumawak ang fleet ng PAL. Noong 1974, dumating ang McDonnell Douglas DC-10 na ginamit sa ruta mula Maynila patungong San Francisco. Bilang bahagi ng pagsulong, nagtayo ang Philippine Airlines ng mga makabagong pasilidad. PAL Technical Center, In-Flight Center, Data Center, at PAL Aviation School. Lahat ng ito'y bahagi ng kanilang layunin na maging isang world-class airline. Noong 1992, naging pribado ulit ang PAL sa ilalim ng pamumuno ni Antonio Cojuangco. Ngunit noong kalagitnaan ng dekada 70, binili at kinuha ang kontrol ng PAL ni Lucio Tan, isa sa mga pinakamayayamang negosyante sa bansa. Subalit dumating ang matinding pagsubok. Noong 1997, dahil sa epekto ng Asian Financial Crisis, dumanas ang PAL ng malaking pagkalugi. Noong September 23, 1998, itinigil ng PAL ang operasyon nito at nag-file ng rehabilitation plan sa ilalim ng Philippine Securities and Exchange Commission. Naging napakalaking dagok ito sa imahe ng PAL at sa ekonomiya ng bansa. Halos 5,000 empleyado ang nawalan ng trabaho. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi tuluyang nawalan ng pag-asa ang PAL. Noong 1999, muling nag-operate ang airline matapos tanggapin ng korte ang kanilang rehabilitation plan. Unti-unting nakabangon ang kumpanya sa pamumuno ni Jaime Bautista bilang presidente. Pagsapit ng 2007, ganap nang lumabas ang PAL sa ilalim ng court rehabilitation at muling tinanggap bilang isang lehitimong airline sa pandaigdigang industriya. Noong 2012, naglagda ang PAL ng kasunduan sa Airbus para bumili ng 10 Airbus A330-300 at 44 na Airbus A321, isang malaking hakbang tungo sa modernisasyon ng fleet. Noong sumunod na taon, inilunsad muli ang PAL Express, ang kanilang regional carrier, bilang katuwang sa domestic at regional operations. Sa panahong ito, lumawak ang mga ruta ng PAL sa buong Asia, North America, Middle East, at Oceania. Noong 2018, opisyal na naging isang 4-star airline ang Philippine Airlines ayon sa Skytrax, na siyang benchmark ng global airline quality. Dahil sa COVID-19 pandemic, muling binalot ng krisis ang Philippine Airlines. Noong September 2021, nag-file ng Chapter 11 bankruptcy protection sa US upang muling ayusin ang kanilang utang. Sa kabutihang palad, matagumpay na nakalabas sa ilalim ng bankruptcy ang PAL noong December 2021 matapos aprubahan ang kanilang reorganization plan. Sa ilalim ng pamumuno muli ni Captain Stanley Nang, ang unang piloto na naging presidente ng PAL sa kasaysayan nito, patuloy ang pagbangon ng airline.
Kasalukuyang may fleet size na 48 aircraft at naglilingkod sa 73 destination, kabilang ang mga bagong direct route sa Perth, Seattle, at Phnom Penh. Sa taong 2025, patuloy na pinamumunuan ni Dr. Lucio C. Tan ang Philippine Airlines bilang chairman at CEO. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinagawa ang mga makabuluhang hakbang upang mapalakas ang posisyon ng PAL sa pandaigdigang merkado ng aviation. Noong May 29, 2025, itinalaga si Richard Nuttall, isang veteranong British executive na may malawak na karanasan sa industriya ng aviation, bilang bagong presidente ng PAL. Si Nuttall ay dating CEO ng Sri Lankan Airlines at kilala sa matagumpay na pagpapabuti ng operasyon ng nasabing airline. Ang kanyang appointment ay bahagi ng estratehikong layunin ng PAL na palawakin ang internasyonal na operasyon at mapabuti ang kakayahang kumita ng kumpanya. Kasabay nito, si Carlos Luis Fernandez ay na-promote bilang Executive Vice President at Chief Operating Officer ng PAL, na bumubuo ng bagong liderato na magtutulak sa airline patungo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Sa aspeto ng pamumuhunan, ang Bonesort Holdings Incorporation, isang kumpanya ni Lucio Tan, ay nag-inject ng 12.75 billion pesos sa PAL sa pamamagitan ng pag-acquire ng 10.2 bilyong bagong shares ng PAL Holdings. Ang hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang kapital ng airline at suportahan ang mga plano nito para sa fleet expansion at network growth. Bukod dito, ang PAL Holdings Incorporation ng parent company ng Philippine Airlines, ay patuloy na pinamumunuan ni Lucio C. Tan III, apo ni Dr. Lucio Tan, bilang President at Chief Operating Officer. Ang tandem ng maglolo ay nagpapakita ng matatag na pamumuno at pangako sa pagpapaunlad ng airline. Sa kabuuan, ang Philippine Airlines ay nasa yugto ng muling pagbangon at pagpapalawak na pinangungunahan ng mga leader na may malinaw na bisyon para sa hinaharap ng airline. Sa higit 80 taong paglipad, ang Philippine Airlines ay hindi lang isang airline. Ito ay simbolo ng pangarap, tibay, at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Mula sa unang paglipad noong 1941 hanggang sa mga hamon ng pandemya hanggang sa bagong yugto ng pamumuno, ang PAL ay patuloy na lumilipad, hindi lang sa kalangitan, kundi sa puso ng sambayanan. Sa bawat biyahe nito, dala-dala nito ang kwento mo, ang kwento ko, ang kwento nating mga Pilipino. At habang patuloy itong ginagabayan ni Dr. Lucio Tan at ng bagong henerasyon ng liderato, ang tanong ngayon hindi na lang kung saan tayo lilipad kundi saan tayo dadalhin ang ating mga pangarap. Ito ang Philippine Airlines, ang pambansang tagapaglipad, ang tinig ng langit para sa bawat Pilipino. Ako si Danny, at kung gusto mo pa ng mas maraming kwento ng kasaysayan, transportasyon at mga makabayang dokumentaryo, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated ka sa mga gagawin ko pang video. Kita-kits sa next video guys.